Sa kabilang banda, what? Halos tumili na si Alicia sa lakas ng pagkakasabi nito ng what? Ang lakas ng tawa ni Alejandro. Binibiro lang kita. Ano ba? Hindi ka na mabiro. Sa tingin mo, ipagpapalit kita sa bubuit na yon? That was not funny. Nakasimangot na sabi nito sa kanya. Okay, I'm sorry. Niyakap na to ng ubod ng higpit. Height mo palang wala na siyang laban sa'yo. Ano ka ba? I love you. Pagbibigay assurance niya rito. Pero hanggang kailan kayo magkasama ng babaeng yon? Nag-aalala pa rin tanong nito sa kanya. Hindi naman niya ito masisisi. Kahit naman sino mag-aalala sa sitwasyon nila ni Danica. Imagine may kasamang ibang babae ang boyfriend mo sa isang bubong at katabi pa niyang matulog sa kama. Tiyak na magwawala sa galit si Alicia kapag nalaman nito. Sa isang kwarto lang sila natutulog ni Danica. Hanggat hindi ko nakukuha ang mana ko. Hanggang kailan yon? Naku Alejandro, ayoko maghintay ng matagal. Love naman. Danica's POV. May naiisip na namang pilyang ideya si Danica. Isinot niyang sexy lingerie na binili niya. Tingnan lang niya kung di masyak si Alejandro kapag nakita siya sa ganong ayos. Baka mapabilis ang paglalayas nito. Tinignan niyang ayos sa harap ng malaking salamin. Ang sexy-sexy niya. Tanggalin ko kaya ang suot kong pang itaas. Wag na, baka masobrahan naman. Kahit na bakla yung lalaki pa rin. Ayoko nga may lalaki makakita ng hinaharap ko. Kikending-kending na nagsayaw siya sa harap ng salamin. Naaasiwa siya sa itsura niya. Hindi siya sanay magsuot ng mga paseksing pantulog. Mas komportable siya sa pajama. Natatawang nahiga na siya. 8:00 na pero hindi pa rin bumabalik si Alejandro. Sa bagay may dala naman yung susi kapag umaalis kaya no need nang bumangon pa ako kapag dumating na siya. I wonder kung ano magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako with my sexy lingerie. Malamang kumalipas ang takbo yon palabas ng bahay. Kapag nagkataon hindi niya kailangan maghintay pa ng 5 years para sa annulment. Di naman na siguro sasama ang loob ng daddy niya dahil kusa itong naglayas at hindi siya nag-initiate sa pakikipaghiwalay. Natatawa siya habang naiisip ang magiging reaksyon sa kanya ni Alejandro kapag nakita siya. Tumunog ang cellphone niya. Tinatawagan siya ni Rod. Hello, Danica. Sagot niya para iparating dito na inaantok na siya. I'm sorry, matutulog ka na ba? Oo, sana eh. Ganun ba? Bala ko pa naman sanang kitain ka bago ko umalis bukas. Saan naman this time ang assignment mo? Sa New Zealand para sa gagawin kong documentary. New Zealand? Wow, ang sarap naman ng trabaho mo. Nakakainggit. Mamimiss kita. February 12 na ang balik ko. Huwag mong kalilimutan yung date natin sa Valentine's Day. Of course not. Bakit ko makakalimutan ng araw na yon, no? Concert yata yun ng idol ko. Buti naman. Okay, good night na. Sweet dreams. Malambing na sabi ni Rod saka biglang nag-iba ang tono ng pananalita. Nasa na nga pala si Mokong ani Rod? Wala, di pa umuwi. Sana wag na siyang bumalik. Sa kabilang banda. Hating gabi na nang umuwi si Alejandro. Daan-daan siyang pumasok sa kwarto. Napatras siya na makitang ayos si Danica habang natutulog. Nakalislis ang manipis itong lingerie kaya kitang-kita niya ang makinis itong hita. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok. Hinila niya ang kumot sa paanan nito at ikinumot dito. Napakurap-kurap siya habang nakamasid dito. Para siyang nahihipnotismo habang pinagmamasan to. Peste? Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng banyo. Tinanggal lahat ng damit saka tumapat sa shower para pawiin ang init na nararamdaman niya. Ano ba talaga ang nasa isip ng babaeng iyon? Gusto ba talaga nitong ubusin ang pasensya niya? Kinuskus niyang mabuti ang katawan. Hindi niya mabasa ang utak ni Danica. Nakikipaglaro ba ito sa kanya? Danica's POV. Maagang nagising si Danica. Wala doon si Alejandro. Hindi ba to umuwi kagabi? Bumangon siya at nagpalit ng jogging. Paglabas niya sa salas, nakita niyang nandoon si Alejandro at naghihilig. So hindi to natulog sa kwarto? Napangisi siya. Malapit niya na tong mapalayo sa bahay. Mukhang effective ang ginagawa niya. Diring-diri rin siguro si Alejandro na makita ako kagabi sa suot ko. O baka inggit dahil hindi siya makapagsuot ng sexy dito sa bahay. Napatawa siya sa naisip. Lumabas na siya at nag-jogging. Makalipas ang ilang oras na isipang magluto ng tinola ni Danica at piniritong galunggong para sa kanilang lunch. Hindi niya akalaing paborito pala ni Alejandro ang tinola at kumakain din to ng galunggong. Kung alam ko lang na favorite mo yan, tortang talong na lang sanang niluto ko. Paboritong sabi niya rito. Sarap eh, kahit araw-araw mong iluto sa akin, hindi ko to pagsasawaan. Ito kasi madalas natuin sa akin ni Lola
Nung nasa States kami, lalo na kapag winter. Kwento nito sa kanya. Naalala ko yung lola ko sa'yo. Inesmeran niya pa ito. Nga pala, wag mo nang uulitin yung ginawa mo kagabi ha? Ani Alejandro, tinignan siya na masama. Nakakasuka yung itsura mo kagabi. Napangisi si Danica. Wag mo nang uulitin yun ha? Kunwari ka pa. Aminin mo, nabuhay si tutoy mo ano? Humahagikik na tanong pa niya dito. Mamaya mas sexy na din susuotin ko, kaya tumakbo papalabas ng bahay. Sige, gawin mo, para magsisika sa gagawin ko, ani Alejandro. Bakit anong gagawin mo? Nagahamong tanong niya rito. Tinignan siya nito ng matiim. Gusto mong malaman? Oo, gusto ko. Tear niya rito. Napangisi si Alejandro. Sige mamayang gabi, kapag inulit mo pang magsuot ng pantulog, makakatikim ka sa akin. Anitong may amusement sa mga mata nang tingnan siya. Naparanok siya. What if totohanin nga nito ang banta? No way! Hindi yon magagawa ni Alejandro. Okay, basta siguraduhin mo lang na kung sakaling may gagawin ka, kaya mong panindigan. Nagtapang-tapangan na sabi pa niya rito. Alejandro's POV. Hinahamon talaga ng babaeng itong paglitimpi ko ha? Hinigop ni Alejandro ang natitirang sabaw ng tinola. Mabuti na lamang at napakasarap nitong magluto. May pakinabang naman pala siya dito kahit napapaano. Muntik pa siyang masamid ng maalalang itsura nito kagabi. Patawarin ako na mahagibaging Diyos kapag hindi ko nakapagpigil mamayang gabi. Ani niya sa isip habang manakanak ang sumusulap dito habang enjoy nitong nginangasab ang galunggong. Maganda lang ang babaeng to pero mukhang nakaka-turn off sa lakas kumain. Napapailing na sabi niya. Tumayo na siya at pumasok sa kwarto para magbihis. Hindi na siya pinapapasok sa opisina ng papa niya dahil gusto nito mag-honeymoon sila ng 2 buwan ni Danica. In fact, bililan sila nito ng ticket papuntang Amanpulo next month. Dapat nga sana this Valentine's Day sila pupunta doon pero fully booked na ang Amanpulo. Di naman sila po pwedeng lumabas ng ibang bansa dahil expired na raw ang passport ni Danica. Sabi ng daddy nito na hindi pa ito nakakapag-renew. Hindi pa alam ni Danica ang tungkol sa Amanpulo dahil gusto ng papa niya surpresahin ito. Nalaban kasi ng papa niya mula sa daddy nito na isa yon sa mga nasa bucket list ni Danica. Hindi pa rin naman siya nakapunta roon pero ang gusto sana niyang makasama doon ay si Alicia at hindi ang bubuit na yon. At ano namang gagawin nila ni Danica sa isang romantic na lugar? Magtititigan? Mabuti sana kung napailing siya. Peste, bakit nag-iibang pakilasan niya tuwing maiisip niya si Danica sa sexing bathing suit nito? Sa kabilang banda. Sa condo unit ni Alicia, nagpalipas sa mandamag si Alejandro and yet, hindi siya makatulog doon. Para siyang namamahay. Pakiramdam niya, komportable na siyang matulog sa kwarto ni Danica. In fact, hinahanap-hanap niyang amoy ng scented candles sa kwarto nito. Maski ang una na ginamit niya doon, hinahanap-hanap din niya. What's wrong? Tanong ni Alicia na mapansing kanina pa siya pabaliwas. Isiniksik nito ang walang kahit anong takip ng katawan sa kanya kaya hinagka ng balikat niya. Do you want to another round? Nanunoksong tanong nito sa kanya. I'm tired. Sagot niya at saka pinikit ang mga mata. Parang di marunong mapagod si Alicia. Mas mainit pa to kaysa sa kanya. Nakatatlong rounds na sila and yet parang bitin pa rin. Dati-dati palagi niya itong pinagbibigyan kapag humihirit to ng isa pa sa kanya. But this time parang wala na siyang gana. Actually, pagkatapos ng isang round ay ayaw na sana niya. But since nga makulit ito, pagbibigyan niya ito ng 2 pa. Umihina na ba ang tuhod niya? Pero bakit kapag nag-aalala siya ni Danica, biglang nagiinit ang pakiramdam niya? Ipinikit niya ang mga mata. Sa kabilang banda, napaismid si Alicia ng paglabas ng banyo. Makita niyang naghihilik na si Alejandro. Hindi niya alam kung bakit parang di siya nagsasawa dito. Kahit yatabong magdamag silang magkasalo, hindi niya ito pagsasawaan. Nahiga siya sa tabi nito at pinagmasdan niya ito habang natutulog. I love you so much, Alejandro. Ramdam niya ang pangangilid ng kanyang mga luha habang hawak ang mukha nito. I love you so much kaya kahit masakit, sa aking malaman na pumayag ka ipagkasundo ka sa babaeng yun dito, Alfredo, pumayag na rin akong ipagpatuloy natin ang relasyon nating to. I know my friends will call me stupid. Kung bakit ako nagkakaganito sa'yo, ang dami namang patay na patay sa akin.
Like Raver na handang maging sunod-sunuran para sa akin pero ikaw talaga ang mahal ko. Kaya naman mas lalo siyang natatakot na baka dumating ang araw na magsawa na ito sa kanya. Patagal kasi ng patagal mas lalo niya itong minamahal. Niyakap niya ito na mahigpit. Hinagka niya ito sa noo, sa pisngi at ganon din naman sa labi. Napapasigaw na mahina si Alfredo. Hindi siya huminto sa pagkagandito hanggang sa maramdaman niyang gising na naman ang kasangga ni Alejandro. Pumunta siya sa harap nito at buong pagmamahal niyang pinasaya ang binata. Ginalingan talaga niya. Gusto niyang di makalimutan ni Alejandro ang gabing ito. Gagawin niyang lahat matiyak lang na walang ibang babae na makakasalo si Alejandro maliban sa kanya. Alam niyang hahanap-hanapin niya ang performance niyang ito. Titiyakin niyang ma-enjoy ng husto si Alejandro. Danica's POV. Hindi makatulog si Danica. Alas 12 na ng gabi hindi pa rin umuwi si Alejandro. Malaman lang na tawagan siya nito para sabing dito uwi ngayong gabi. Pero di ba ito naman ang gusto niya? Hindi ba kaya nga siya nagpa-sexy kagabi para takutin to at mag-al sa balutan paalis sa bahay nito? Mukhang nagtagumpay naman siya. Hindi to umuwi ngayong gabi. Natakot sigurong baka magpa-texty na naman siya. And yet, bakit parang ngayon wala ito hinahanap-hanap naman niya? No way! Napa-ismid siya. Iniisip pa lang niya ang sarili sa piling ng pamintang iyon para nang babaliktad ang sikmura niya. Naninibago lang siguro talaga siya. Dahil for the past weeks para lang silang aso't pusa. Ano kayang ginagawa nito ngayon? Nagtindigan ng balahibo yan na maisip na kasama nito ngayon ang boyfriend nito habang nagsasalo-salo mga ito sa kama. Ew! Bumangon siya at kumuha ng malamig na tubig sa fridge tsaka kumuha ng chichirya sa pantry. Naupo sa salas para manood sa movie. Naiinis siya sa sarili dahil lahat ng bidang lalaki sa palabas para nakikita niyang mukha ni Alejandro. Diyos mio naman Lord, may in love din lang ako sa pamintang yun pa. Wag naman po. Ani ang tinampal-tampal ang mukha. Siguro naiinis siya sa pamintang yon kaya naiisip niya ito ngayon. Ilang linggo ba naman niya itong kasama sa bahay? Siyempre nasasanay na siya sa presence nito. Pinatay niyang TV dahil parang di naman pumapasok sa utak niya ang pinapanood. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa garden. Masarap ang hangin, presko sa pakiramdam. Tumingala siya sa langit. Lord, kailan ko kaya matatagpuan yung lalaking para sa akin? I'm 23 years old. Palagay ko naman sa lahat ng mga kabutihang nagawa ko, deserve ko namang matagpuan yung lalaking nagmamahal ng sobra sa akin and vice versa. Gusto ko namang maramdaman ang pakiramdam na makulong sa mga bisig ng lalaking mahal na mahal ko. At sana Lord, matapos ng dilubyong to sa buhay ko. Sana rin maging maligaya si Alejandro sa piling ng taong mahal nito. Sana si Rod makatagpo rin ng babaeng mamahalin nito. At si Daddy, ingatan niyo po ang health niya. Kung di pa naman huli ang lahat, baka pwedeng bigyan niyo siya ng partner in life. Okay na ako't matatanggap ko na kung sakaling may girlfriend ay papakilala sa akin si Daddy. Baka ngayon ang kailangan para hindi niya na masyadong pakialaman ang buhay ko. Huminga siya ng malalim. Nagsimulang pumatak ang ulan. Tumakbo siya papasok ng bahay. Ang gulat niya nang di niya mabuksan ang pinto. Naglock ang pinto. Wala siyang dalang susi. Lumakas pa ang ulan. Nanginginig na rin siya sa lamig. Peste, paano ko papasok sa loob? Wala akong dalang susi. Takot at takot na sabi niya. Basang-basa na siya. Tinawagan niya si Alejandro. Sa kabilang banda, nangunot ang noo ni Alicia nang marinig na nagring ang phone ni Alejandro. Pagtingin niya sa screen, nakita niyang nakaregister ang pangalan ni Danica. Ini-off niya ang telepono nito. Ano bang feeling ng babaeng iyon? Alauna na madaling araw, bakit nito hinahanap si Alejandro? Nilingon niya ito. Mabuti rin lang nakatulog na ulit to pagkatapos niyang paligayahin. Nagustuhan siguro ng sobra kaya humihilig. Nanggigigil siya kay Danica. Bakit umaakto ito na parang asawa? Ha! Bumalik siya sa paghigat sa niksik ang katawan kay Alejandro. Walang hiyang yun. Inoff pang cellphone. Napapaiyak na si Danica at nangangatal na rin siya sa lamig. Ayaw sagutin ni Alejandro. Ang tawag niya, ayaw naman niyang tawagan ang daddy niya dahil wala rin naman tong magagawa. Bibigyan lang niya ng alalahanin. Tumakbo siya sa may laundry area at doon sumilong. Naiinis siya kay Alejandro. Hindi man lang nito sinasagot ang tawag niya. Di naman siya tatawag nang 10 oras ng gabi kung hindi ito emergency. Malasakit ng pamintang iyon. Gigil na gigil siya. Pero mas lalo na lamig na siya. Takot at takot na sumiksik siya sa isang sulok habang umiiyak. Alfredo's POV.
Maagang nagising si Alejandro. Alas 4 pa lang ng umaga gising na siya at nagmamadaling umuwi. Hindi niya na ginising pa si Alicia. Pagpasok niya sa kwarto, nagtaka siya na makitang wala doon si Danica. Imposible namang mag-jogging to ng ganito kaaga. Madaling pa sa labas kaya hindi safe na mag-jogging ng ganitong oras. Tinawagan niya ang phone nito. Nagre-ring iyon pero walang sumasagot. Noon lang din niya napansin na may mga missed calls ito bandang 1:00 ng madaling araw. Bigla siyang kinabahan. Lumabas siya ng kwarto at muling tinawagan ang telepono nito. Napakunot noo siya ng maulinigan telepono nito na parang nanggagaling sa labas. Danica? Chinek niya ang kusina, ang salas, ang garden pero wala ito doon. Muli niyang tinawagan ng phone nito. Naulinigan niya ako sa nanggagaling ang ring ng phone nito. Pagtingin niya sa laundry area, nakita niya doon na nakasiksik sa sulok. Danica! Bulalas niya. Nagmamadali niya itong nilapitan. Nagulat siya na maramdamang halos mapaso siya sa sobrang init ng katawan nito. Peste? Natatarantang binuhat niya si Danica papunta sa kwarto. Di niya alam kung anong gagawin kaya tinanggal niyang damit ito. Pinunasan ng buong katawan nito ng malamig na tubig. Ganito ang ginagawa sa kanya ng lola niya noon kapag may lagnat siya. Pinupunasan siya ng malamig na tubig. Pumikit siya habang pinupunasan ng katawan nito para hindi makita ang sensitibong bahagi ng katawan nito. Ano bang naisip ito at natulog to sa labas ng bahay? Naiinis siya. Kung di sana niya ito iniwan, baka hindi ito nagkasakit. Pagkatapos punasan ng buong katawan nito, kumuha siya ng malinis sa pantulog at binihisan ito. Hanggat maaari ayaw niyang tumingin sa katawan nito pero hindi maiwasan lalo pat binibihisan niya ito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Inayos niyang higa nito at saka kinumutan. Nilakasan niya rin ang aircon para humupa kaagad ang lagnat nito. Pagkatapos nagtungo siya ng kusina para magluto ng lugaw dito. Danica's POV. Naglock bigla yung pinto, hindi ako makapasok. Tapos biglang umulan kaya nabasa ako. Mahinang sabi ni Danica habang pinapakain siya nito ng lugaw. Napansin niyang bagong palit siya ng damit. Napamulagat siya. Ikaw ang nagpalit ng damit ko? Napapikit ako habang binibihisan kita. Ani Alejandro sa kanya. Tsaka pwede ba hindi ako manyak no? Singhal nito sa kanya. Kumain ka na nga lang para lumakas ka. Tsaka bakit this oras na ng gabi lumabas ka pa ng bahay? What if nasa lasihan ka na magnanakaw? Ines na tanong nito sa kanya. Hindi kasi ako makatulog eh. Di sana nagstay ka na lang dito sa loob. Tsaka bakit di mo ako tinawagan? Tinatawagan kita, ino-off mo yung cellphone mo. Aniya dito. Kumunot ang noon ni Alejandro. Hindi mo alam? Nagtatakang tanong niya. Naisip niya yung kasama nito kagabi marahil lang nag-off ng cellphone nito. May kadate ka siguro kagabi. Baka naistorbo siya sa tawag ko kaya in-off niya ang cellphone mo. Hindi to umimik. Kasama nga ng boyfriend nito. Sa isip niya at saka umiling nang pakainin siya nitong muli. Ayoko na. Thank you. Inumin mo na yung gamot mo. Ubusin mo na rin yung green tea. Nilagyan ko yun ng honey. Ani Alejandro at saka lumabas ng kwarto, dala ang pinagkainan niya. Sa kabilang banda, tinawagan ni Alejandro si Alicia. Tumatawag pala si Danica kagabi, bakit di mo ako ginising? Ano bang kailangan niya sa'yo ng babaeng yon sa 10 oras ng gabi? Sino ba siya? Asawa mo para hanapin ka kung di niya ako tatawagan ng walang dahilan. Kaya't sana sa susunod, gisingin mo na kapag may tumatawag sa akin. Masalong di mo dapat ini-off ang phone ko. Naiinis na sabi niya kay Alicia. Alejandro? Gulat na sabi ng nasa kabilang linya. Naririnig ba yung sinasabi mo? Kala ba ka-importante ang tawag ng babaeng yun para nalock siya ng pinto kagabi? Di siya makapasok sa loob ng bahay kaya niya ako tinatawagan. But since in-off mo yung phone ko, hindi niya ako makontak kaya inaapoy siya ng lagnat ngayon. Yamot na sabi niya rito. Hey, ba't parang kasalanan ko pa ang katangahan ng babaeng yan? Napailing siya. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Next time magpapakilaman ng phone ko, okay? Alejandro, mamaya na tayo mag-usap. Sabi niya dito. I'll call you later. Napatiimbagang si Alicia. Bakit parang concern na concern si Alejandro sa babaeng yon? Ayaw niyang magselos pero hindi niya maiwasan. Lalo pat pakiramdam niya may kakaiba sa mga kilos ni Alejandro ngayon. Gusto niyang magwala sa sobrang inis na nararamdaman niya. Tinawagan niya si Raver para iyain tong lumabas. Nag-away na naman no? Tanong nito sa kanya. Di mo naman ako maalala kapag okay kayong dalawa. Natatawa pang sabi nito. Raver, ayan ka na naman. Pwede ba tama ng drama? Tinawagan kita para magsaya, ano ba? Okay. Sundain mo ako dito sa shop. Lumabas tayo kahit saan, game ako.
Makahulugang sabi niya rito. I like that. Ana nasa kabilang linya. I know, right? Nakangising sabi niya rito. Tingnan lang niya kung di mawala sa galit si Alejandro kapag niyayan siya mag-check-in sa river. Danica's POV. Kamusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Alejandro sa akin. Naupo ito sa gilid ng kama at kumuha ng thermometer na nakasiksik sa kilikili niya. 37? Medyo bumaba ng lagnat mo. Uminom ka ng uminom na maraming tubig at saka ubusin mo itong mga oranges. Maganda sa'yo yan. Yung vitamin C. Okay na ako. Kang OA. Sabi niya rito. Aba, ako lang ang concern sa'yo eh. Pa-ismed na sabi ni Alejandro sa kanya. Hindi ba pwedeng magpasalamat ka na lang? Thank you. Napangiti ito. Kumarot ang noo niya. Sigurado ka bang nakapikit ang mga mata mo nung binihisan mo ko? Hiyang-hiyang tanong niya dito. Oo no, pero minsan natatabi ko yung ano mo. What? Pinagsamantalahan mo ko? Hinampas na to sa braso. Natawa ito. Binibiro lang kita. Tsaka halos wala namang mahawakan dyan sa dibdib mo eh. Nakita mo? Sigaw ko. Di ko kanya kailangan tanggalan ka ng suot para malaman kong may katuwaan sa mga mata ni Alejandro nang tingnan siya. Malit ang nasa harap mo. Obvious naman. Bastos? Bakit? Kaya naging bastos ang magsabi ng totoo. Sabi nito sa kanya. Pulang-pula ang mukha niya. Naisip pa lang niyang wala siyang damit kagabi sa harapan ng lalaking to para na siyang nanginginig sa sobrang kaba. Sana lang talaga pumikit to nang palitan siya ng damit. Sure kang wala ka naramdamang kahit ano habang binibihisan mo ko? Curious na tanong niya rito. Gusto niyang malaman kung kahit paano'y nakaramdam rin ng kakaiba ang mga baklang kagaya nito. Halatang kinagulat ni Alejandro ang tanong niyang iyon. Bakit mo naman natanong? Nagkibit siya ng balikat. Gusto mo ng honest na sagot? Ani Alejandro inilapit ang mukha sa mukha niya. Bigla siyang kinabahan. Para nagiinit na naman ang pakiramdam niya. Alejandro's POV. Gusto mo ng honest answer? Tanong ko kay Danica. Nilapit niyang mukha sa mukha nito at saka tumitig dito. Di niya alam kung bakit biglang kumabog ang dibdib niya. Parang may kung anong damdamin ang unti-unting nabubuhay sa kanya. Napakurap siya. Tumayo siya at saka paisme ditong tiningnan. Muntik na ako masuka habang binibihisan kita. Sabi niya at saka para nag-iinit na lumabas ng kwarto. Nadinig pa niya ang malalakas sa tawa ni Danica. Nai-imagine kong itsura mo habang tinatanggalan ako. Sabi pa nito sa kanya. Weird talaga ng babaeng to. Naiiling na sabi niya at saka naglakad papunta ng kusina para kumuha ng tubig na maiinom. Lalaki siya. Kailangan pa ba nitong itanong sa kanya ang mga ganoong bagay? Ano bang klaseng babae itong pinilit ipakasal sa kanya ng papa niya? Nasa na ba ang pesta niyang kakambal? Talagang sasamain to sa kanya kapag nagkita sila. Danica's POV. Sigurado kang okay lang na iwanan kitang mag-isa dito? Okay na ba talaga ang pakiramdam mo? Paniniyak ni Alejandro. Saglit lang ako, babalik din ako kaagad. Oo, sabi ko, okay na ako. Sure ka? Ngumiti si Danica. Uy, concern na concern siya. Nafa-fall in love ka na sa akin, ano? Pabirong tanong pa niya. Sira? Anitong di niya alam kung natutuwa o naiinis ba sa biro niya. Pwede ba huwag kang ilusyonada? Talaga lang ha, tong ganda kong to? Nangaasar na sabi pa niya dito. Eh bakit parang may glow sa mga mata mo kapag tinititigan mo ko? Don't worry, nafa-fall in love na rin ako sa'yo eh. Ha? Parang biglang ninervyos at tataranta si Alejandro. Ang lakas ng tawa niya. Kau naman maniniwala ka agad. Huwag kang assuming no? Sabi niyang pinandilatan to ng mga mata. Palagay mo magkakagusto ako sa'yo ha? Tinutukan nito ang noon niya. Uy bobwit, ako rin naman no? Hindi kita type kaya huwag kang makulit, okay? Sinisira mo lang araw ko eh. Sabi nitong mabilis na siyang tinalikuran. Wow, kanina lang ang bait at concern na concern. Sa isang iglap mata biglang naging tigre. Napapailing na sabi niya habang sinusundan to ng tingin. Daig pa nitong babaeng may period. Ano ang gagawin ni Alejandro sa laging pagpapaseksi sa kanya ni Danica? Hanggang kailan niya kayang pigilan ang kanyang sarili? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.